Breaking news, bagong barko ng Philippine Navy nilagyan ng mga bagong armas at missile. Nako, China, gulat na gulat sa ginawa umano ng South Korea. Samantala, France, ganun din na ang patuloy na panghaharas umano ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, please subscribe and like and share. Yun umano sa balita, ang seremonya sa paglulunsad umano ng Philippine Navy frigate na BRP Miguel Malvar na bigat na 3,200 tonelada sa South Korea. At ayon pa dito, ito ang pangunahing barko umano na Miguel Malvar, class ng mga corvette ng Philippine Navy na may bigat umano na 3,200 tonelada. At ayon pa dito, ang seremonya sa paglulunsad umano ng BRP Miguel Malvar ay isang mahalagang aksyon kung saan ipinakita at ipinagdiriwang ang formal na paglalagay umano ng tubig ng barko bago ito sumailalim sa iba't ibang proseso. At dagdag pa umano dito, ang BRP Miguel Malvar ay isang modernong mga barko ng Philippine Navy na naglalaman umano ng mga advanced weapon system at technology para sa isang epektibong maritime defense. At ayon pa dito, ang pagkakaroon umano ng mga bagong barkong Philippine Navy tulad ng BRP Miguel Malvar ay maaaring magbigay umano ng dagdag kakayahan sa bansa para protektahan ang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea, kung saan may patuloy na tensyon at agresibong hakbang umano ng China. At ayon pa dito, ang mga modernong barko tulad ng BRP Miguel Malvar ay may advanced na teknolohiya at armamento na maaaring gamitin umano sa mga maritime security at pagbabantay umano sa West Philippine Sea. Ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng presensya ng Philippine Navy sa lugar. At ayon pa dito, ang mga barko ay maaaring gamitin sa mga search and rescue operation para sa mga emergency situation sa karagatan, tulad ng pagtulong sa mga nasalanta ng bagyo o iba pang mga kalamidad sa West Philippine Sea. At dagdag pa umano rito, ang mga modernong barko ay may mga advanced na sensor at intelligence gathering capabilities na makakatulong umano sa pagmamatyag at pagsubaybay sa mga kilos ng iba't ibang bansa sa karagatan, lalo na umano sa territorial waters ng Pilipinas. At ayon pa rito, ang pagkakaroon ng mga modernong barko ng Philippine Navy ay maaaring magdala ng mga deterrence effect sa mga bansa na nagpapakita ng agresibong hakbang sa West Philippine Sea. Ito ay maaaring umano magbigay ng signal na ang Pilipinas ay handa at may kakayahan umano na ipagtanggol ang kanilang teritoryo. At ayon pa dito, ang mga bagong barko ay maaaring magkakaroon ng mas maraming pagkakataon para sa naval exercise at cooperation sa iba't ibang bansa, lalo na sa mga kalyado ng Pilipinas. Ito ay magbibigay ng dagdag na suporta at lakas sa kapayapaan at seguridad sa riyon. Ang pagkakaroon umano ng mga modernong barko tulad ng BRP Miguel Malvar ay isang hakbang sa pagpapalakas ng kakayahan ng Pilipinas sa maritime security at sa pagtataguyod ng kanilang soberanya sa West Philippine Sea. Ito ay isang mahalagang aspeto na pagpapalakas ng depensa ng bansa laban sa anumang mga potensyal na banta. Tayon pa sa nakalat nating impormasyon, suportado ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ayon pa nga rito, ang patuloy na pagdagdag umano ng mga modernong kagamitan ng Philippine Navy para mapalakas at ng ating Armed Forces of the Philippines para mapalakas ang kakayahan umano ng depensa ng bansa ay suportado ng ating mahal na Pangulo para protektahan ang ating mga teritoryo sa mga dayuhan umano na magtatangka na sakupin ang ilan sa mga teritoryo umano na pag-aari ng Pilipinas. At dahil sa ngayon, patuloy pa rin umano ang mga barko ng China sa panghaharas sa mga barko ng Pilipinas. At ito ay isa sa mga paraan umano ng gobyerno para mapigilan ang patuloy na pagiging agresibo umano ng mga aksyon ng China mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang BRP Miguel Malvar ay isang makabagong surface combatant na may sukat umano na 118.4 metro ang haba at 14.9 naman metro ang lapad, na may bilis umano na cruising na 15 knots, mga 28 km per hour, at may saklaw umano na 4,500 nautical miles, 8,330 km naman. Nilagyan nito ng mga advanced na sistema, armas tulad ng mga anti-ship missile, vertical launch system, 3D, AC radar. At ayon pa dito,
pinangalanan bilang parangal sa aktivista na kalayaan ng Pilipinas at revolusyonaryong si General Miguel Malvar. Ang barko ay isa sa ilalim sa mga pagsubok sa dagat, outfitting bago ihatid umano ng hukbong pandagat ng Pilipinas sa 2025. Ang pangalawang corvette na Angkilla ay inilatag noong Biyernes, ika-14 ng Hunyo na naka-schedule umano na inilunsad noong Disyembre ngayong taon at naihatid na umano sa susunod na taon. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang layunin ng Philippine Navy sa pagkakaroon naman ng mga barko tulad ng BRP Miguel Malvar ng isang corvette ay para sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa sa maritime defense security. At ayon pa dito, ang barko ng Philippine Navy kabilang ang corvette tulad ng BRP Miguel Malvar ay mahalaga sa bahagi umano ng kakayahan ng bansa sa pagtataguyod at pagpaprotekta sa kanilang territorial waters laban sa anumang banta o agresyon mula sa ibang bansa tulad ng China. Ang Philippine Navy ay responsible sa pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad sa karagatan ng bansa. Ang mga barko tulad ng BRP Miguel Malvar ay ginagamit sa pagbabantay at pagpapatrolya at pagtugon sa mga maritime security threat tulad ng piracy, smuggling at iba pang iligal na aktibidad sa dagat. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Philippine Navy rin may tungkulin din sa pagtulong sa search and rescue operation sa dagat at barkong tulad na BRP Miguel Malvar ay maaaring gamitin sa pagrespondi sa mga emergency situation tulad ng pagligtas sa mga nasalanta ng sakuna sa karagatan. At ayon pa dito, ang paglagay ng corvette sa pangalan ng barko tulad ng BRP Miguel Malvar ay nagpapakita ng uri ng barko o klase ng barkong ito. Ang corvette ay isang uri ng barko na may kakayahan sa pagprotekta ng mga coastal waters at maritime borders ng bansa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon naman sa balita, matapos umano magpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas dahil sa nangyaring insidente sa Ayungin Shoal sa Sikontong Masol sa West Philippine Sea. Nakaisa na rin dito ang bansang France. Ayon sa pahayag umano ng France, kinababahala ng France ang naturang pangyayari na kung saan sangkot umano ang barko ng Pilipinas. Ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, hindi lang umano US at saka France ang nagpahayag ng pagkabahala sa ginawa umano ng China Coast Guard sa mga barko umano ng Pilipinas. Halos buong mga kalyado umano ng bansang Pilipinas ay umalma dahil sa ginawa umano panghaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino na naghatid umano ng supply para sa BRP Sierra Madre. At ayon pa dito, isang barbaric na ugali umano ng China ang ipinakita sa gupaan umano ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa mga ganitong aksyon ng China, pinapakita lang dito na hindi umano nirerespeto ng China ang United Nations Convention Law of the Sea. Ginagawa umano ng China, gumagawa ito ng sariling batas, hindi sinisunod ang internasyonal na batas. At ayon pa dito, nananawagan rin ang France sa mga bansa na irespeto ang United Nations Convention Law of the Sea na maging ang freedom of navigation. Maaari din itong